Sa iba pang mga balita, ilang mga dati at kasalukuyang mambabatas ang pinangalanan sa pagdinig ngayong araw ng Senado na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ilan sa mga dinawit na senador, dumipensa. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas. Daniel. Aljo, panibagong hearing, panibagong mga pasabog na revelasyon na naman ang lumabas sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Aljo, humarap sa pagdinig ng komite si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Umpisa pa lang, umami na si Bernardo sa kanyang mga anyay maling ginawa at humingi ng tawad sa Diyos sa ating bansa, sa taong bayan at kanyang pamilya. Handa raw siyang gawin ang lahat upang maiwasto ang kanyang mga pagkakamali. Taos puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. Matapos humingi ng tawad, Aljo, dumire-diretso na si Bernardo sa paglalantad ng kanyang mga nalalaman kung saan nadawit ang mga kasalukuyan at dating senador sa anomalya sa flood control at umano'y pagtanggap ng porsyento kickback. Kabilang sa pinangalanan niya ay sina Senator Francis Escudero, dating Senador Nancy Binay at dating Senador Bong Revilla. Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25%. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa sinumpang salaysay pa ni Bernardo, lumutang din ang pangalan ni Congressman Zaldico, na nauna rin lumutang ang pangalan at nadadawit sa anomalya sa flood control. Congressman Zaldico. Engineer Alcantara then told me that Cong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico. Sa affidavit pa ni Bernardo, lumabas din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Olaivar, pati na si COA Commissioner Mario Lipana. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan 1st DEO. I referred to him to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan 1st DEO. Yusek Trigiv Olaivar of DepEd. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaivar. Yusek Olaivar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15%. Aljo, sa isang statement, mariing pinabulaanan ni Senator Francis Escudero ang anyay malisyosong aligasyon ni Bernardo.
papatunayan daw niya na nagsisinungaling ito. Hirit pa ni Escudero, bakit puro senador ang tila itinuturo? Haharapin daw at lalabanan ni Escudero ang lahat ng aligasyon at maghahain siya ng karampatang demanda laban kay Bernardo sa binitawan daw nitong walang saysay at basehan na paratang. Sa isang Facebook post naman, ayon kay dating Senadora Nancy Binay, nagulat siya at nalulungkot na pati siya ay dinadamay sa anomalya sa DPWH. Wala raw itong katotohanan at nakahagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Nauna na mga pinabulaanan ni Revilla ang mga alegasyon sa kanya. Samantala, Aljo, mamaya inaasahang babalik dito si dating Undersecretary Bernardo para sagutin ang ilan pang mga katanungan ng mga senador. Aljo? Daniel, ilang hearings na lang ang nalalabi sa gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa anomalya ng mga proyektong pagbaha kontra baha. Aljo, wala pang katiyakan kung ilan, pero mukhang magkakaroon pa ng susunod na hearing dahil may mga gusto pa ipatawag ng mga senador dahil nga may mga lumalabas pa na panibagong pangalan. Pero Aljo, bottom line naman ito, sinabi na nga ni Senator Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto na ipapadala rin nila sa ICI yung mga makakalap nilang mga ebidensya at saka yung mga salaysay. Lahat yan, dadali naman talaga lahat sa ICI. Aljo. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.